Audio Jungle. 7, 6, 5, 4, Audio Jungle. 2, 1, 0. Nico, Naman akong ginagawa. saan niyo pinakita? Ito lang po. Siya, gusto niyo ba ako magkwento? Opo. Nico, bili! Upo dito! Bili! Bad. Nga! Ha? Ha? Siya, nagkikwento na ako. Ang ikikwento ko ay tungkol sa isang maliit na bahay na nagngangalang Duenya. Nangyari to noong pagkatapos ng ikalawang digmaan kung saan may isang maimpluwensyang tinyente na namumuno sa kanilang baryo. Ang naging palayo sa kanya ng mga taga-baryo ay Kapitan Gimu sapagkat siya ang pinuno opisyal ng lugar nila. Lumipas ang araw at dumating ang kabilugan ng buwan. May di ka nais-nais na bagay ang nangyayari. Ang mga bisita doon ay biglang nagsisiwalaan ng walang makitang dahilan. Mapababae man o lalaki, bata man o matanda, tila walang bisita ang nakakalabas sa baryo ng buhay. Ang mga kamag-anak nila ay naghanap pero walang nahanap. Tila'y namumuti na ang mga mata nila at nagbabagyo sa mga pangyayari hanggang sa abutan na sila ng umaga. Hanggang sa mapakas na kanila mga boses at tila walang nakikita na pag-aari na nawawalan ng tao. Wala silang ibang magawa kundi umiyak na lang. Asa na kayo? Crispin! Asa na? Nasaan kayo? Basilio! Nasaan kayo? Nasaan ako? Nasaan kayo? Sumagot kayo! Basilio! Kaya isang konklusyon lang ang pumasok sa kanilang isipan. Ang mga aswangang may sala, aswangang tanging kasagutan sa tanong ng mga taga-baryo Dueñas. Tanging aswang lang ang makakagawa ng gayon. Pero sino ang aswang? Halos doon sila nagkaisip at lumaki. Yun ang tanong na umiikot sa kanilang isipan. Isang araw, laking gulat ng mga taga-baryo Dueñas. Nang isang bakasyon ng Abril ay nagdala ng matalik na kaibigan na nagngangalang Elena, ang anak ni Kapitan Gimu na si Maria. Ika'y aking binalaan, Elena. Hindi tayo nakasisiguro dito sa aking baryo. Baka ikaw na maging susunod na biktima ng mga aswang. Nako, Maria, huwag kang mag-alala. Lahat ng yan, sabi-sabi lang, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Walang katotohanan sa ganda ng baryo nyo.
Diyos ko, lahat ng yan katang isip lamang. Di tayo nakasisiguro dyan, Elena. Ngunit ikay aking puprotektahan sa abot ng aking makakaya. Nako, Maria, maraming salamat. Ikaw ay talagang tunay na matalik na kaibigan. Salamat. Kahit binigyan na ng babala ni Maria si Elena tungkol sa pagkawala ng mga bisita sa baryo, ay nagpumilit pa rin itong magbakasyon sa Barrio Dueñas. Dumating siya 3 araw bago ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sagana sa pagkain ng pamilya ni Kapitan Gimo, kaya naman talagang tumaba ang matalik na kaibigan ng anak nito sa ilang araw pa lamang ng paglagi nito sa baryo. Maganda ang pakikitungo sa kanya ng pamilya, tinuring siya ni Kapitan Gimo na parang sariling anak. Lumipas ang araw at dumating ang kabilugan ng buwan. Kapitan Gimo, nandiyan na po sila. O, tawagin na sila at umupo ka na. Mana po, Itay. Mana po. Leo. O siya, kahit alas 8 pa lamang, ay maaga na kayo matulog ng kaibigan mo, anak. Opo, Itay. Dahil ipinangako ko po sa matalik kong kaibigan na maliligo kami sa dagat bukas. Kaya unang tilakak pa lamang ng manok ay dapat magising na kami. O siya po, Itay, matutulog na po kami. Sige po, magandang gabi po. Sige na, magpahinga na kayo. Matulungin. Gawin mo lang dapat mong gawin. Masusunod po, Kapitan Gimo. Maya-maya ay biglang nakaramdam ng pagkaihi si Elena. Habang siya ay umiihi, may narinig siya na ilang boses na mahinang nag-uusap. O, Bartolome, kamusta na yung pinapaayos ko sa'yo? Ayos na po, Kapitan Gimo. O, yung tubig sa kawa, umulo na ba? Mga 1 oras pa po, Kapitan, bago kumulo. O, mabuti naman. Tandaan mo, na ang anak ko ay malapit sa tabi ng bintana. At ang bisita ay malapit sa pintuan. Tumuli ka na. Masusunod po, Kapitan Gimo. Kinilabutan ng buong katawan ni Elena. Di siya makapaniwala sa nangyayari. Bigla siyang naniwala sa mga sabi-sabi na may aswang na akala niya isang katahang isip lamang. Bigla siyang nag-isip kahit na natataranta at may nabuong plano sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang nilapitan si Maria. Maria! Maria! Anong problema? Mari ba tayo magpalit ng pwesto ng higaan ngayong gabi? Malinsangan kasi yung hangin. At gusto ko sana tumabi sa may bintana. Walang problema, Elena. Ikaw ang bisita ko, kaya ikaw ang dapat maging komportable sa pamamahay ko. Salamat sa Diyos. So, pero na rin ang yung singsing. Bakit, Elena, aanhin mo ang singsing ko? Susuotin ko lang ito ngayong gabi at bukas rin isusuli ko ito sa'yo. Kahit ngayong gabi man lang nasuot ko ito. Walang problema, Elena. Salamat. Matulog ka na, Elena. Salamat.
Hinintay ni Elena na malalim na pagkakatulog ng kaibigan at kinumutan niya ito mula ulo hanggang paa at gayon din ang ginawa niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga ilang yabag. Nang malayo na ang mga yabag na yaon, ay dali-dali niyang nilisan ang bahay nila Kapitan Gimo at nang nakawala na siya, ay kumaripas siya ng takbo. Sigurado ka bang ayan ang bisita at hindi ang anak ko? Opo, Kapitan. Dahil wala naman itong suot na singsing. At natutulog ito malapit sa tabi ng pintuan. Buti naman. At sa pagtanggal ng kumot, ang ulo ng anak ang tumambad sa kanya. Anak ko to ah! Nasaan ang bisita? Hanapin mo siya! Anak ko! Anak ko! Hindi na nagpatumpik-tumpik si Elena. Bumalik siya kasama ang mga tao ng Barrio Dueñas upang maisalba ang buhay ng kaibigan. May mga dalang pagtuig sa mga tao ng Barrio Dueñas dahil sa sobrang galit. Di na sila nakatiis. Kinuyog nila ang angkan ni Kapitan Gimo. Itinali sila sa poste at binigti. Itinali sila sa poste at binigti. Sabay sinunog. Sabay inikot sa buong bayan ng Capiz habang humihiyaw ng parusahan ng mga aswang, parusahan ng mga aswang. Dito nagtapos ang pagiging kapitan del barrio ni Kapitan Gimo. Sa malagim na paraan natapos ang kanyang lahi. Grabe, Lola. Tumataas po rin yung balahibo ko. Ako din po, Lola. Hindi na po ako magpapakwento sa inyo ng nakakatakot. Sabi kayo ng kwento. Kaya talaga, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakwento sa akin nakakatakot eh. Tara, Colleen. Tulog na tayo. Naantok na ako eh. Natakot na nga din ako eh. O siya, mag-dress na kayo. Ano po, Lola? Ano po? Sabahin kayo.
Natatakot na ako sa